pa natin ngayon. Ito po, no, PRRD. Isa po sa magiging abogado ni Vice President Sara Duterte pag natuloy po yung impeachment, no? At ito po, hindi na po to yung kagustuhan lang ni PRRD. Ito po ay announcement po mismo ni Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, yung IMF. Naku po, delikado na po ang Pilipinas dito. Alam niyo po, yung mga may edad na po, no, yung mga lagpas na, mga kaedaran ko, alam po tong mga problema natin sa IMF. Once po na pumasok na yung IMF, International Monetary Fund at World Bank dito po sa ating pinansya, no, sa kasi buong panahon po ni Pangulong Duterte hindi po natin naririnig yung IMF, World Bank, no. Rating lang po, nire-rate nila tayo matataas yung rating. Ngayon po naririnig na naman natin na nagsasuggest na naman, no. Ibig sabihin nito, yung bansa po natin ay malapit na namang ipailalim. Ibig sabihin po, yung bansa po natin ay, ayan nga po, no, hindi na naman maganda yung lagay ng pinansya natin. Kasi po, pumapasok lang po yung IMF. Estudyante pa po ako, sikat na sikat yung IMF. Panahon ni Cory, panahon po ni Fidel Ramos, at yung masumunod pang presidente. Kasi nga, bago tayo pautangin, kinakailangan muna ng pag-approve ng International Monetary Fund. Buong panahon po ni Duterte, wala po tayong narinig na IMF dahil po papunta na po tayo, papaunlad na yung bansa natin. Pumapasok lang po yung IMF sa mga bansang pabagsak po ang ekonomiya. No, real talk na po to, hindi na po to bulahan, no? Pumapasok po talaga yung IMF na yan. Sa mga marunong po sa sa ekonomiya, tinitiyak po nila na yung bansa mo ay hindi babagsak. Bakit po? Na ngayon po lumabas, natutuwa po tayo. Yan po yung tunay na refleksyon ng mga Pilipino, no? Tunay na refleksyon po yan yung pinakita natin kahapon na lahat halos ng mga Duterte senatoriables dito sa latest survey na Archlight ay pasok po sa Magic 12, no. Laglag po ang mga Tulfo, laglag po lahat ng BBM senators. Ngayon, i-stress po natin bakit po kinakailangang ibasura tong mga Tulfo at ibasura po tong mga BBM senatoriables. Yan po mga pag-uusapan natin. Punta na po tayo rito sa ating mga balita. Natutuwa po tayo. Ito po, ex-President Duterte to stand as lawyer to Vice President Sara Duterte kung magaganap po yung impeachment, no? Ito po ay pinahayag mismo ni Sara Duterte nung sila po ay nagkita dahil sabi ni Sara Duterte, tinanggihan ko, ito po ang mula po kay Sara Duterte. Sabi niya, since hindi ko tatanggapin yung pera, si Sara Duterte po ito nagsasalita, since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. So sinabi niya, he will be collaborating counsel for all cases, no? So lahat po, maganda po, may taktika na po sila ngayon. He'll be one of the lawyers for all of the cases and he's preparing his document ngayon sa IBP. So, yan po ang kasunduan nila ng mag-ama. Kasama po siya. May taktika na po silang ginagawa. Ngayon, inaasikaso na po ni Tatay Digong yung kanyang mga papeles para po siya ay makapag-practice na muli, no, sa International Bar of the Philippines. Hindi ko po alam, siguro lisensya niya to practice yung pag-abogado. Matindi pong matindi po tong team na ginagawa nila, no. Si Tatay Digong po, kasama po siya sa pagpaplano ngayon kung paano po yung atake nila, no. So ngayon po ginagather nila mula po sa lahat ng balita, madadaldal tong mga mahilig po sa mga mahilig po sa mga
press release itong mga nagdedemanda sa impeachment. So ngayon pa lang po, kahit wala pa po silang impeachment complaint na natatanggap formal, pinag-aaralan na ng mga abogado. Mga puto, mga ganito po ang taktika nila, pinasili po ni BP Sara. Lahat po ng mga nababalita kasi madadaldal po lahat po ng mga nag-file ng kaso, panay madadaldal, no? Ina-announce po nila ito yung kinakaso nila kay BP Sara. So ang ginawa po nila, lahat po ng mga posibleng kaso, may assignment po silang isang abogadong nakatoka. Ngayon pa lang po pinag-aaralan na, no? Ngayon pa lang po pinag-aaralan na ng mga abogado yung mga, at alam naman po, naniniwala naman po si BP Sara na kung patas lang po ang magiging korte. Ibig sabihin, ito pong mga senador natin, kung magiging patas, wala pong totoong kaso, no? Itong si BP Sara. Pero kaya nga po, labanan po yan sa 2025 eh. Kasi nakita nyo naman kung paano pong sunod-sunuran itong mga senador na to. What Martin wants, Martin gets. Lalo na po sa budget. Di ganun lang din po yung mga senador. Wala po yan. Sila Chis Escudero. Yan. So, maganda po yan labanan na yan. Inaasahan po natin. At natutuwa tayo, no, na talagang nakikita na po natin sanib puwersa yung mga Duterte ngayon, no? Maski po yung sa pagbibigay ng regalo, nakita nyo naman. Naroon po yung mag-ama. Marami pong naghinanakit kasi kilometro po. Ilang kilometro yung inabot. Literal pong kilometro yung inabot ng pila sa tradisyon po ng mga Duterte na pamimigay ng aguinaldo. Ito pong mga lintik na mga press na to at saka mga anti-Duterte, pinipresent po na anti-ayuda tong mga to pero namimigay ng ayuda. Yan po ay tradisyon, no? Pagbibigay po yan ng pamasko sa mga taga Davao. Hindi naman kayo taga Davao, mga hinayupa kayo. Wala kayong pakialam sa pamilyang Duterte. Yan ba naman? Ano po ba pupunan nyo na naman dyan? Ano pa po ba ang problema ninyo? Pati po ba pamimigay ng aguinaldo ngayon? Pasko po. Matagal na pong tradisyon ng mga Duterte yan. Hindi pa po uso ayuda. No? Hindi pa uso yung salitang ayuda. Namimigay na po ng aguinaldo yung mga Duterte na yan. Kayong mga hindi taga Davao, ang lalakas ng loob ninyong mangantyaw. Marunong pa kayo sa tradisyon. Huwag niyong problemahin yung hindi niyo dapat pinoproblema. Hindi po ayuda yan, aguinaldo. Malinaw pong aguinaldo yan. Ibig nyo sabihin, kawawa daw po yung mga taga Davao. Biruin nyo, sabihin ng mga kawawa daw, pinagmumukha raw kayo, pinapipila daw ng mahaba. Puta, kahit ako papilahin nyo pag may magbibigay na aguinaldo, pipila talaga. Naknam po pa, oh. Ang pinagmumukhang tanga, yung mga pinapapalak, darating na yung presidente, pumalak pa kayo pag dumating. Wala kayong pakialam sa mga taga Davao, tradisyon nila yan. Pati nga hindi taga Davao, nakipila eh. Binigyan din eh. Okay, natutuwa po tayo kasi pandalas na po nating nakikita. Lagi po kasi natin naririnig pag tinatanong si PRRD, hindi pa kami nakikita ni Inday. Pag si Inday Sara din po, BP Sara, tinatanong, naku, hindi pa kami nagkakausap. Ngayon po, pandalas na po sila nagkikita, no? Na mag-ama at nagtataktikahan. Si BP Sara ay talagang naniniwala ay ano na rin, no? Yung pasalamat na rin siya sa tinutulong ng kanyang ama. Masyadong independent eh.
tatanggihan maski lahat. Ngayon po, hindi niya na po tinanggihan. Talagang sanib puwersa na tong mga Duterte ngayon. Kasi sobra na ginagawa ninyo. Ha? Hanggang ngayon po, si Grijaldo nakakulong pa. Kita nyo yan? Ang kasalanan lang ng tao. Nagtapat siya na si Abante tsaka to si Dan Fernandez ba? Yung namimilit sa kanya na i-collaborate yung kay Garma. Tignan niyo tong mga to. Sana matalo yung mga yan. Sa bagay, sa mga survey, olats na yan si Dan Fernandez. Kala mo makukuha mo mga taga Laguna. Ngayon lang po ako nakarinig, no? Ngayon lang po ako nakarinig na ang kampanya ay bibigyan ko kayo ng pera. Bibigyan ko kayo ng pera. Yung sinabi. At pag ako nanalo, tetriplehin ko yung binigay kong pera. Wala nang pasapasakali, no? Wala nang sinabi na pag ako nanalo, magpapagawa tayo ng papaghanap buhay nyo. Pag ako nanalo, bibigay ako para sa kalsada natin, mapaganda. Wala na pong ganun. Pera na lang. Alam nyo po, yung nangangako po magbibigay ng pera o nagbibigay ng pera habang nangangampanya, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ang tingin niya sa kanyang mga kababayan ay mga mukhang pera. Kaya po, pag pinanalo nyo yan, yun din po ang magiging konklusyon namin. Ang mga taga Laguna ay nadadaan lang kayo sa pera. No? Okay. Kaya nakakatuwa po ang nangyari, lalo na po itong mga sunod-sunod. Ito po, alam nyo po, pinakakalat na naman itong mga BBM vloggers at BBM supporters. Ang kino-question po namin ngayon na 2024, bakit sangkatutak, trilyon po ang inuutang ni BBM? Ito po ang question natin, no? Ngayon. Panahon po ni BBM. Tigil-tigilan nyo na po kami ng kalokohan ninyo, no? Ang tanong malinaw bakit trilyon-trilyon ang inuutang ni BBM ngayon? Trilyon na po. Buhat po nang umupo si BBM, more or less, 4 na trilyon na po na dagdag sa utang natin. 2 taon at kalahati pa lang, 4 na trilyon na nadadagdag sa utang. Ang tanong ng nakakarami, bakit po nangungutang pa rin si BBM ngayon? Binabaon tayo sa utang ngayon. Ngayon po kami nagtatanong. Wala namang pandemya. Wala namang kaming nakikitang malalaking big ticket projects pagdating sa infrastructure. Hindi po natupad yung mga 1 million a year na pabahay. Wala pong malalaki. Hindi po natupad yung Mindanao Railways na ihahanap daw ni Bautista ng ibang magpupundo. Wala pong malalaking ticket o malalaking infrastructure project, no? Ang tanong ng nakakarami ngayon, bakit tayo nababaon sa utang? Habang tayo nagbebenta ng ginto, habang tayo may maharlikapan, habang tayo benta ng mga ari-arian, bakit nababaon pa rin tayo sa utang? Yan po ang tanong ngayon. Wala po nagtanong nung panahon ni Duterte kung bakit nangungutang. Katawa-tawa kayo. Ano yan, libre? Yung nakikita ba ninyo ng mga pinagagawa ni Duterte? Pinamigay yan ng ibang bansa? Ang tawag po dyan, puhunan para umunlad ng Pilipinas. No? Puhunan po. Ang bansa po, kumbaga, kung ang mga negosyante umuutang para mamuhunan, kumbaga sa SM, yung ginawa ni Tatay Digong, yan yung building ng SM. Pag naitayo yan, magpapasukan na rito yung magtitinda ng Jollibee. Hindi pa nga Sa totoo lang po, ang SM walang kalugi-lugi. Naglagay pa lang karatula yung SM. In this site will rise SM City Pangasinan, SM City kung ano man, SM City Batangas.